Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, umani ng batikos ang China at napahiya nang tangkain ito na pigilang maipalabas sa New Zealand ang isang documentary film tungkol sa West Philippine Sea, habang nanawagan din ang China sa mga kabataang Pilipino na labanan umano ang mga misinformation tungkol sa China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, sa layo ng Japan na tulungan ng Pilipinas upang mapalakas ang Navy ng bansa, ay ibinenta ng Japan sa Pilipinas ang kanilang 6 na Obokama-class destroyer. Kaya ang Pilipinas ay nagpadala ng naval expert para suriin ang mga nasabing barko. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Umani ng batikos ang China sa pagtatangkang ipatigil ang pagpapalabas ng isang dokumentaryo ng Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea sa isang film festival sa New Zealand. Sa isang pahayag na ibinahagi ng DOCEDG ay hiniling umano ng Chinese Consulate General sa Auckland na kansilahin umano ang screening ng Filipino documentary na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea sa isang film festival noong Biyernes. Sinabi umano ng Chinese Consulate na ang pelikula o dokumentaryong ginawa ng Pilipinas ay puno umano ng disinformation at maling propaganda at sinasabing naglalako lamang umano ito ng walang basahang mga akusasyon laban sa China, kaya't huwag dapat umanong ipalabas. At nang malaman ito ng Armed Forces of the Philippines ay sinabi ng AFP sa isang pahayag na naninindigan ito sa mga gumagawa ng award-winning documentary na Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea sa pagtatanggol sa katotohanan at soberanya. Sinusuportahan umano ng Armed Forces of the Philippines sa mga pagsisikap na nagbibigay liwanag sa mga katotohanang kinakaharap ng mga mangingisdang Pilipino at mga pagtatanggol ng maritime sa West Philippine Sea. Kaagad na kinundi na naman ng non-profit na organisasyon na Center for Information Resilience and Integrity Studies o CIRIS ang diplomatikong panggigipit o paggapang umano ng China sa festival na tinatawag itong isang pagtatangka na sugpuin ang mapagkakatiwalaang pagdodokumento. Ang dokumentaryo ng Filipino filmmaker na si Baby Ruth Villarama ay tungkol sa mga mangingisda, mga opisyal ng Coast Guard at pag-navigate sa mga tensyon sa West Philippine Sea na halos lahat ay inaangkin ng China. Pinuri naman ng AFP at iba't ibang mga organisasyon ang DOCEDG dahil hindi umano ito pumayag sa hiling ng China na huwag ipalabas ang dokumentaryo ng Pilipinas sa New Zealand. Sampai na. Samantala, sa idiniriwang na diplomatic relations ng China at Pilipinas, iginiit ng China ang pag-iral na maayos na dialogo sa pag-ayos sa mga sigalot at hinikayat pa nito ang mga kabataang Pilipino na labanan umano ang mga misinformation o maling balita. Ayon kay Huang Silian, nakasalalay daw sa mga kabataang Pilipino ang kinabukasan ng relasyon ng China at Pilipinas. Bagamat hindi daw maiiwasan na ang mga magkakapitbahay na may pagkakaiba ay dapat daw piliin palagi ang maayos na pag-uusap sa halip na konfrontasyon, pagsasaayos sa halip na palakihin pa. Abay sila naman ang hindi maayos kausap. Walang sinabi ang embahada ng China kung aling misinformation ang tinutukoy nila, pero dati nang sinasabi ng China na pag-aari nila ang buong South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. At sa ibang balita naman mga kabayan, kinumpirma ng Philippine Navy kahapon Linggo ang posibleng paglilipat sa hukbong dagat ng Pilipinas ng mga Obokama-class destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang Philippine Navy ay nagsasagawa na ngayon ng mga hakbang sa paghahanda para sa isang joint visual inspection ng mga barko kasunod ng opisyal na imbitasyon mula sa Ministry of Defense ng Japan. Sinabi ng Philippine Navy sa isang pahayag na ang nakaplanong inspeksyon na ito ay bahagi ng exploratory discussion para sa paglipat ng mga naval assets sa hukbong dagat ng Pilipinas na dinesenyo para sa anti-submarine at anti-ship warfare. Ang Obokama-class destroyer ng Japan ay kilala sa kanilang pagiging maaasahan at versatility na umaayon umano sa kinakailangan ng pagpapatakbo ng Philippine Navy sa pagpaprotekta sa maritime domain ng bansa. Ang Obokama
Haruma-class destroyer na ito ng Japan ay may displacement na 2,000 gross tons, haba na 109 meters at isang beam na 44 meters at ito ay may top speed na 27 knots. Segunda mano man ang mga barkong ito, ngunit nagtataglay pa rin ito ng mga teknolohiyang Hapon at may iba't ibang mga armas tulad ng anti-ship missiles, anti-submarine torpedoes at anti-air missiles kasama ang Otomilara 76mm main gun at 20mm close and weapon system. Ayon sa report ay isang delegasyon ng naval expert mula sa Philippine Navy ang ipapadala upang magsagawa ng malalim na pagsusuri sa mga barko at ang resulta ng inspeksyon na ito ay gagabay sa mga karagdagang deliberasyon sa potensyal na pagkuha at pagkakahanay nito sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng Philippine Navy. Sinabi ng Philippine Navy na ang inisyatiba na ito ay sumasalamin umano sa lumalalim na estratehikong partnership sa pagitan ng Japan at Pilipinas at pinatitibay ang ibinabahaging pangako sa maritime security, interoperability at regional na kapayapaan at katatagan.